Ayun, so habang tayo ay naglalakbay papunta sa ating destination, meron akong i-share sa inyo. Kanina, meron akong friend tumawag sa akin and humihingi ng konting advice. Kasi ka-age namin siya, nasa early 40s, and medyo torn siya sa kanyang professional career. So bakit siya torn? Meron kasing maganda naman yung kanyang status ngayon. So well-established na. Maganda yung company, maganda yung benefits. Pero may kumakatok sa kanyang puso. Sa kanyang puso. Merong mga headhunter na nagpaparamdam sa kanya. And maganda yung mga promise, maganda yung mga opportunity na binibigay. And nanghihinayang siya. Baka kasi hindi na dumating yung mga ganong opportunity. So, ina-entertain niya yung mga tao na yon, yung mga headhunter na yon. Ngayon, merong nag-positive doon sa mga kausap niya. And it's both, parang parang both blessing and a challenge. Well, blessing siya kasi ilan ba yung mga walang hanap buhay ngayon, or ilan yung unemployment rate natin sa Pilipinas? And pag may mga dumarating na opportunity, siyempre that's considerable kung maganda naman talaga yung offer. So yun yung kanyang problema. Maganda yung offer ng isang company. At the same time, wala naman siyang mga inanaing. Hindi, wala naman siya masyadong bad experience ngayon dun sa existing company na pinapasukan. So, tinatanong niya ako kung i-offeran ka ba ng isang company na ganito and nasa edad na tayo na dapat stable na yung trabaho, anong gagawin mo? So, ako naman, well, napaisip din ako. Pero meron akong considerations dyan. So, number one, na dapat, kino-consider namin, based on my own assessment lang first, syempre, titignan mo yung stability ng company. Kung yung company ay medyo maganda yung track record, not just as a company, but also in general, maganda yung kanyang revenue generated or generated revenue, okay yung culture based sa merong mga metrics dyan at merong mga company na nagme-measure sa performance in terms of culture, in terms of managing the people, yun. So, dapat titignan natin yung company as a whole. Aside from that, dapat meron siyang mga corresponding benefits kapag lumipat ka na. Mamaya, discuss natin yan. Kasama yan doon sa mga reason ko kung top 5 reason ko kung bakit dapat kino-consider natin yun. So, number 1 is yung company. Stability of the company. Second is yung bayad ba. Alam nyo, yung trabaho kasi is parang negosyo din yan. So, kaya lang naging career ang tawag is because it's more of you're generating a personal income rather than providing a goods. Actually, services nga yung binibigay natin So, kaya parang negosyo rin. So, dapat alam natin yung value natin kapag tatanggap tayo ng bagong opportunity or offer from different company. Okay, yung pangatlo, based sa aming age dun sa friend ko, nasa nasa 40s. So, considerable na ngayon yung distance ng work from your house. So, sinabi ko sa kanya, dapat alam mo rin kung kakayanin mo pa bang mag-commute kung wala kang kotse or mag-drive, kung meron kang kotse papunta sa iyong trabaho galing sa iyong bahay. So, dapat alam natin yun kasi we're not getting any younger from our age. so, alam mo naman, experience ko, I live in Laguna. Then, going to my office, it took me around, on an average na lang per day, one way it took me around 1 hour to 30 minutes. 1 hour and 30 minutes yung travel time ko. Imagine niyo yung nawawalang oras sa akin. So kung i-combine natin yan, sa morning, pupunta ako ng office, 1.5 hours, and pauwi,
Mas malala, minsan inaabot ng 2 hours. So, yun yung pangatlo. Distance is one of the key factor now kapag mag-a-accept tayo ng trabaho. Yung pang-apat naman, ito medyo nag-sink in lang sa akin lately. So, dapat yung area ng office, kung tatanggapin naman yung nag-o-offer sa'yo na company, is dapat hindi binabaha. Kasi, well, primary reason is because of health. So, kapag binabaha yan, malaki yung tendency or malaki yung possibility na makakuha tayo ng mga different illnesses, kagaya ng leptospirosis. So, yun. And yung pag-travel natin from our home to work, di ba? Malaking factor din yun kung binabaha siya. So, may hirapan tayong pumunta sa opisina kapag mga season na ganito. So, yung tag-ulan na season natin ngayon, nag-start siya ng June, hanggang ngayon, November, umuulan pa rin. And, alam nyo naman yung issue sa Pilipinas, yung mga flood control, hindi nabibigyan ng tamang priority ng ating government for now, maybe in the future. So, as of today, at November 2025, so marami pa tayong problema sa flood control project. So, yun siguro, kailangan natin i-consider kung binabaha ba siya o hindi. And yung panglima, yung mga benefits, dapat matatapatan yun kung ikaw man ay tatanggap ng bagong opportunity sa mga nag-o-offer sa'yo. Either from headhunter or sa direct sa company na nag-hire sa'yo. So, dapat meron tayo ng mga benefits kung ano yung nakukuha natin. O kung wala man, pwede nating i-negotiate since tayo naman yung nilalapitan ng mga headhunter or HR. So, pwede nating i-include sa ating ask or sa mga packages na ino-offer sa atin ng mga companies. So, yun lang naman yung suggestion ko sa kanya. Actually, basic lang yun eh. Siguro kung kayo ay nasa age namin, yun ay mga nasa listahan nyo. And kung wala naman yung mga sinabi ko sa listahan nyo, comment down below kung ano yung masasuggest nyo dito sa aking kaibigan at baka mapanood nyo tong video na to. And in advance, maraming salamat sa inyong contribution. So yan, malapit na tayo sa ating pupuntahan. Susunod na exit is yung ating destination na. So hanggang dito na lang po muna. Kagaya ng lagi kong sinasabi, stay safe, stay healthy, always be nice, only to deserving people. See you sa next video. Ingat! The views and opinions expressed in this video are solely those of the creator and do not reflect any organization or brand. The creator is not responsible for any actions viewers take after watching this video.